Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for November 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading, and please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. So, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Yung ating private reading ay hanggang October 31 na lang. Dahil starting November 1, hindi na po ako tatanggap ng private readings. Okay? So, let's begin. Aquarius. November 2025. Monthly readings. Monthly energies. November 2025. Oh, ayan na. Makukuha nyo na yung break nyo. Yes. This is it. Yung hinihintay nyo na opportunity, Aquarius, eto na, darating na. Yung freedom na hinihintay nyo, nandito na. You're going to be free, you're going to be more active, no? You are on your active era ngayong November. You will try to do new things, explore, more on travel, no? Maaring may mga travel opportunities for you ngayong November. You have the Temperance card, so this is healing also. Meron kang hinihil sa sarili mo. And finally, nandun ka na sa point na na-realize mo na, okay, I'm ready. Ready ka na to start, ready ka na to explore. And also, when it comes to your career, merong magandang nang mangyayari sa career mo. This is about milestones, no? So, maaring mas lalaki, or lalaking income mo, tataas yung income mo, tataas yung iyong posisyon sa trabaho, pwedeng meron sa inyong promotion sa work. Some of you, mas ma-enjoy nyo yung trabaho ninyo dahil gusto nyo yung ginagawa nyo. Okay? So ngayon, nandun ka na sa point na gusto ko mag-focus sa mga bagay na interesado ako. Ganon. Ayan o, you are also minamaster mo yung skills mo. Marami kang kaalaman, kakayanan na i-explore mo, and at the same time, mas magiging creative ka rin. Yung creativity mo, yan yung magbibigay ng edge para sa'yo. Na, alam mo yun, mas maging excited sa ginagawa mo because you are creating something, no? Ayan. Let's see, what is Temperance? You have the King of Swords. So, pagdating rin sa decision making, you are very careful, meticuloso ka, hindi ka basta-basta napapaniwala. Hindi ka basta-basta nagde-decide na hindi mo pinag-iisipan. You are focused on your goals. Some of you may mga learning process, may pag-aaralan kayo. Pwedeng ito ay aaralin nyo sa regular school, or yung iba naman sa inyo, aaralin nyo self-study. I also see some of you makakatanggap ng unexpected money. Pwedeng ito ay matagal mo na siyang hinihintay tapos nakalimutan mo na. Ganon. Or yung iba naman, pwedeng akala mo hindi pa darating, pero ayun na, darating na pala ngayong November, makukuha mo na pala. Some of you merong inheritance mana na matatanggap galing sa family or mga ancestors mo. You also have the King of Wands energy. King and Queen of Wands here. Very creative yung energy ninyo. Very fast moving. Some of you are manifesting your dream life right now. So, things are changing for you. Some of you nagkakaroon ng major spiritual awakening. Yung iba, mas nagiging busy rin kayo. Pwedeng nagkakaroon kayo ng multiple sources of income na pinagsasabay mo yung career mo, and at the same time meron kang ibang interest like hobbies, no, mga libangan na kung saan eventually this will create money for you. O, 'di ba? You have the King of Pentacles energy, which is established, no? May establish mo yung sarili mo. Yan. Halimbawa, meron kang regular job, tapos meron kang side hustle. Let's say,
Nagbe-bake ka ng cake, o kaya yung iba sa inyo, singer, ganyan, writer, kung ano pang side hustle nyo. Dahil gusto nyo yon, and at the same time, yun nga, nag-enjoy kayo, tapos kumikita pa kayo. And I think ngayon, magkakaroon ng shift yan. Sa inyo, magkakaroon ng energy shift. Kasi mas mapapansin nyo na mas kumikita na kayo ng mas malaki or kikita kayo ng mas malaki sa hobbies ninyo, no? Sa libangan ninyo, sa creativity ninyo, kaysa sa regular job ninyo. 'Di ba? Kasi gusto niyo yung ginagawa niyo. Oh, you have the King of Cups. You love what you do. You love what you love your job, or you love yung interest, yung iyong hobbies, libangan. Okay? Let's see what else. Aquarius. Solar calm, clarify. So this is clarity, kaliwanagan ng isip. Marami ka ngayong ino-overthink, no? Pero kahit na ino-overthink mo siya, nasusolusyonan mo siya. Oo. Kasi overthinking for you is making or finding a solution to an existing problem, at mas natututo ka doon. Yan. You also have third house communication. May mga short travels with you, ha? Yung iba, pwedeng travels with your loved ones, family, or kaibigan, ganyan. Also, very spiritual ang energy ninyo ngayon. Aquarius, you may be going through some major changes in your life dahil na rin sa mga natutuklasan nyo, nare-realize nyo about yourself, yung inyong belief system. Some of you, nagbabago yung belief system ninyo. Some of you naman, mas open, no? Kumbaga, mas open kayo sa mga bagong kaalaman, bagong paniniwala. You have dreams. Yung iba sa inyo, malakas ang inyong, yung inyong sa pagtulog nyo, mas madalas kayong mananaginip. Pay attention to your dreams, kasi yung mga panganaginip na yan, lalo na pag naaalala nyo, meron niyang mensahe para sa inyo. Lalo na kung meron kayong decision making na gagawin. Inner child, hakaharapin mo rin yung inner child mo. Like, you will, kumbaga aalalahanin mo yung sarili mo ng bata ka. Ano ba yung mga bagay na gusto mong magawa para sa younger self mo? So, yun yung ibibigay mo. O, diba? You're giving yourself so much compassion, love, healing, para ma-heal mo yung iyong inner child. May mga ganun eh. For example, no, yung iba sa inyo, nung bata pa kayo, deprive kayo sa mga bagay na gusto ninyo, like kahit simpleng laruan, wala kayo, sapatos, ganyan. Tapos nung nagkatrabaho na kayo, doon nyo na hinihil yung inner child nyo, binibigyan nyo yung sarili nyo ng sapatos, mga bags, kung ano yung mga gusto nyo ng bata kayo na hindi nyo na nararanasan. So that's your way of healing your inner child. Money, career, finances for Aquarius. Money, career, finances. 8 of Wands, Queen of Pentacles, and the World. Okay. Meron kang marireceive na padala galing sa abroad. Kung sino man ang nasa abroad, jowa mo, asawa mo, nanay mo, kung sino man na kamag-anak, meron kang marireceive. This can be a big amount of money na marireceive mo. Or kung meron kang katransaksyon sa ibang bansa, magiging maayos yung transaction na yon. This can be a business transaction or even work opportunity sa ibang bansa na hinihintay mo darating na. Love life. You have the Moon, the Hermit. Naku, yung iba sa inyo pagdating sa love life, merong gustong bumalik from your past. O parang ikaw gusto mong balikan yung past mo. Kaya lang, medyo mag-ingat ka dito kasi baka nadadala ka lang, no, sa sitwasyon. So, you have to sit on it, pag-aralan mong mabuti, ready ka na ba for this person? Ready ka na bang bumalik siya sa buhay mo? Alam mo yun? So, kailangan mo siyang i-reassess. Some of you naman, if meron kayong relationship ngayon, parang pinag-aaralan nyo kung yung bang nararamdaman mo for your person is talagang true love, or dahil
You just feel secure with this person. The collective field is impacting you, unseen forces in action. How can you relinquish control of the situation that feels blocked? Oh, okay. This is you opening up, no? Opening up to new people, new friends, new connections na tutulong rin sa'yo para mas mag-grow ka kasi mas malawak yung network mo, mas maraming opportunities yung darating sa'yo. Okay? So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.